Good evening. Nagmarinate ako ng baka. Minarinate ko sa Kikkoman soy sauce, konting kalamansi, pamintang durog, pamintang buo na ginrind, saka kamatis for overnight. Ngayon, nagpakulo ako dito ng mantika. Gagamitan yan ng piniritong patatas, kaya lang nagkamali ang nabalatan at naprito. Kamote pala, kaya nagpabalat ulit ako. Ngayon, paano ba ako mag-marinate ng baka? Iba kasi minsan nagluto ako ng may halong baka, saka yan ang maganda pagka meron kang Alexa pag gusto niyong patugtog ng mga pamasko. Hindi kayo maka-copyright, kaya maganda pang regalo ngayong Pasko. Alexa, hindi ko lang ako meron din connected sa Philippines ang Alexa. Siguro mga maririnig niyo mga tugtog yung pang Filipino songs. Yan kasi ang paborito kong tugtog pag Pasko. Kailangan mainit yung mantika. Pinainit ko na yan. Pasensya na, magulo ang aking kusina sa ngayon. Kaya ako sa mood maglilinis. Ang mood ko lang ay magluto. Mahirap maglutom. Yan. Tinatagili ko kasi konti lang ako maglagay ng mantika para bago ang mantika. Ngayon kasi may butas. Para hindi dumidikit. Nilulubog. Nilulubog yung ginagamit mo. Pulang sibuyas ang ginagamit ko pag baka niluluto ko. Ngayon magsasangkot ko naman ako ng manok. Matagal kasi ang magsangkot ko. Kasi talagang gugulong ito sa mainit na mantika. Subukan natin kung pwedeng paulit-ulit. Alexa, can you play again the Merry Christmas, the one you played earlier? I'm not quite sure how to help you with that. Alexa, play the Merry Christmas, the one you played earlier. I couldn't find what you're looking for on all. Ayan, kailangan kasi ibibigay yung pangalan ng singer. Merry Christmas eh. Mahaba kasi duet kasi yan eh. Itong sibuyas pagka medyo naluto niya ng maganda yan, medyo nananamis ang luto niya, ang lasa. Pag medyo hilaw, maasim, kaya pag may rayuma kayo, lalong aatake rayuma. Pagka naluto siya ng maayos, slow cooking, para hindi nasusunog, matamis yan, lalabas na matamis. Paano ko sangkotsahin ito? Hanguin ko ulit yung sibuyas. Isa kasi nakakainip mag-abang din bago siya maluto ng maayos. Kasi sasangkotsahin pa yung baka. Walang laging may lutong ulam. Para hindi naiwasan ng paggutom. Sa biyahe ng biyahe. Makatipid sa gasolina. Minsan-minsan lang kakain sa labas. Para nakukontrol nyo rin yung mga mantika na ginagamit nyo. Naaalis nyo yung mga taba ng karne. Ang pagtaas kasi ng cholesterol sa taba. Kaya tumataba rin. Yung ano naman,
isda. Yung itiyan ng isda, mayaman din sa cholesterol yun. Kaya kung iniiwasan nyo kainin yung taba ng isda, hindi tataas ang cholesterol nyo. Ayun, hihinaan ko ulit yung apoy. Yung sabaw nito, bukod kong ilalaga. Bago ko to ilagay, sasangkutin ko munang mabuti. Importante kasi ang pangsakto siya. Alisan lang siya ng mga lutong ulam. Yan. Iniipon kasi dito mga plastic, inihiwalay mga papel. So mabuting-ting. Mainam din yung sumusunod sa mga segregation, pag-iwalay ng papel, plastic. Kasi dito lahat nire-reuse. May mga sa ngayon lang hindi na sila stricto dito. Pero napakarami kasi yung product na nagagawa sa mga reusable waste materials. Na ibabalik ko mamaya yan. Importante lang kasi nasasangkot siya. Ito yung hiniwa kong kamatis na ani ko sa likod bahay, maliliit. Wala nang buto yan. Kasi pag gumagamit ako ng kamatis, inaalis ko lahat ng buto. Para hindi umaatake ng mga joint pain, muscle pain, at mga rayuma. Nagkakaedad na. Normal lang yun kasi hindi na tayo labasin ng mga sa kapag hindi pala kainan taba. Kasi ang mga taba naman pag malamig na iipon sa mga daluyan ng dugo. Kaya minsan mga hinahirapang huminga. Lalo na pag walang exercise. Kailangan kasi nag-exercise. Pag nag-exercise kasi, papawisan kayo. Pagka kasi papawisan, lumalabas yung asin, salt, urea. Kaya minsan mo naamoy yung mga pawis niya. Ganun. Naghahanap ako kawali pang sangkot siya sa manok, pang arroz caldo. Meron na akong nalutong arroz caldo. Ito kasi tinataob ko yung mantika para nakakakuha pa mantika. So, wala na. Gagamitin ko itong kawali. Iniipon ko yung mga use cooking oil para pagka Alexa, stop! Pagka wala naubusan ako mantika, may nagagamit ako. Ginagamit ko yung hindi na kailangang hugasan. Yung mga para hindi tapon ng tapon. Hindi bili ng bili, nakakaipon ng pera pambayad sa mga kuryente, tubig, mga registration ng sasakyan. So, kadaming bayad. Hulugan lahat. Kailangan nagbabayad kasi para rin nakakautang ulit. Kasi nakasulat sa Bible. Ito naman mga newspaper, towel, siya kung pinampupunas. Kasi huhugasan rin naman niya. Kamay lang naman din yun ang kamay rin namin ang pinamit yan. Hindi naman nagmumulong eh. Tapos, itatapo naman itong plastic sa sako kasi hindi maganda yung klaseng sako na yan. Hindi kagaya ng sako na. Yan, lalagyan plastic para hindi ko sasangkot siya yun.
Isang kailangan kasi medyo maluwag yung kawali. At sa manok, pag sinangkot siya, ngayon, pag medyo mabawas-bawas na to, saka ko pakukuluan yung pinagbabaran para yung mga mikrobe doon mamatay bago ko paghaluin. Tapos alagay ko na yun. Yan, magpiprito ulit ako patatas. Halo ng halo para lahat ng sulok ng karne naluluto sa kanyang namamatay ng gems dyan. Tapos gagamitan natin yan ng tinidor. Dalawa. Para natutusok yung loob. Ayan, ganyan. Tingnan nyo, malambot na. Depende kasi yung mga baka na slow cooking. Hinaan yung apoy. Kasi sinabi slow cooking na yung apoy. Ayan. Maganda kasi yung may kamatis kasi mas nakakasarap sa pagluluto ng mechado. Kamatis, may lycopene, saka makakaiwas ang kalalakihan sa prostate cancer. Yung paglalagay ng kamatis mahusay din sa puso. Hindi ang nakakasarap ng ulam, healthy. Pero pag nasobra ka naman yan, atake ang rayoma. Pangabikado lang sa pagkain. Pwede rin kamatis sa usawan. Ayan, tatakpan ko na siya. Sasangkot ko naman ang yung mga ganito ko ito kasi mabilis siyang makalinis. Tapos ito ginagamitan yan, tsaka ito pag ganun. Paglinis ng kawali kasi ang pinaglinis ko mister ko na ganitong sobrang kasi nakakaubos ng energy. Kaya kailangan ko ng isakot siya manok. Ako na nakalugas. Na kasi may gloves. Kaso yung gloves napapasok ng tubig. At kasi hindi kayo pala tapon ng mga gamit. Magagamit niyo pa. Reuse. Para hindi bumabasa sa mga kanal-kanal na iipon. Tapos nagiging-imbornal. Kaya mahalaga ang may water pump sa mga may sapa. Saka pag nakakita kayo imbornal, pandidilig sa mga punong nara, puno ng saging sa paligid, saka yung puputulin yung mga puno ng saging pag masyadong masinsin para hindi pagtaguan ng mga cobra. Itatabi lang yung pwedeng mamunga. Yung mga maliliit, pwede yung itanim sa lugar na malawak. Hiwa-hiwalay kahit yung mga buko. Mga useful yung mga tanim-tanim eh. Kapag marami naman kayo malawak ang lupain nyo, pwede kayong magtinda ng mga puno. Para yung ibang magsisimulang gumawa ng mga bahay, may maluwang na bakuran. Meron rin silang maaani. Kasi minsan, hindi makakain dahil malalayo. Yung mga iba naman, hindi makapag-deliver ng pagkain dahil baha. Yan, may paper towel, mga tubig para hindi madulas. Nakakapaglampaso na exercise din yung paa. Hindi lang puro kamay ang laging gumagana.
Yan, hindi ko nilulubayan yung paper towel hanggang hindi maitim. Saka ko itatapon. Hindi puro tapon at tapon. Punas na may tapon. Tipid. Malinis yung simento. Pag malinis ang simento, siyempre, nasa kusina, hindi kayo nakakaamoy ng mabaho. Hindi kayo madudulas. Hindi mangangati mga binte. Dinidisinfect ko minsan. Ayun, ito kakatas pa yan. Panguli ko lalagay ang bawang. Tapos pag medyo matiyo-tiyo na, hahanguin ko, saka ko ilalagay ito. Yung sa bako, kukuluan ko bago ko haluin lahat. So, kailangan ko na lalagyan ng bako. Masyadong maganda. Kung mabasag. Kunti lang gamit ko. Para kunti lang hugasan. Pero ito talaga. Pag mga ganito nakalapit sa po, pwede na yan kasi masunog. Tapos gagamitan ko ng scraper yan. Pero pwede na hindi kasi sasama naman siya sa sabaw. Yan. Sasama siya sa sabaw. Para lang tumakuluan. Diba kasi pag kumakain ng kulo-kulo, para hindi kukuluan tiyan. Yan, tatanungin ko kung nabalatan na ang patatas. Yan, very good. Kaya pala ang tingin ko doon sa pinirito ko yung mukhang kamote. Kamote nga pala. Wala ko. Itsura niya kasi parang patatas. Mahirap pagka nagkakaroon ng error. Yan, sa paglalagay ko ng sili. Siling red bell, red, green, saka wala kasing lasa ang lalagyan ko rin ng carrots. Lalagyan ko ng carrots. Hindi ko ilalagay lahat ito, hatiin ko lang. Red bell pepper. Ito, 2 carrots. Madaling mahugasan. Pati ito, hinuhugasan ko para nagagamit ko pa rin. Magaang gamitin. Hindi ako tapon ng tapon. Dito kasi nilalagay ang mga karne. Ganyan lang kung maghiwa ng carrots. Ayan. Yung iba pwede yung panghiwa ng kundol. Mas masarap. Kasi kumakatas yung sustansya niya. Mag-iiwa ko ng lalagyan ko ng konting tubig para sa mga siling
dapat kasi ito luto na. Magkamali. Kamote yung pagkakasi gabi. Matrabaho kasi nagawa ko kanina. Ganyan ako magliliwa ng pata.